Good afternoon mga kamoto. At dahil bagong taon ngayon, kailangan bagong change oil din si Juan. So, ang gagawin natin ngayon ay magpapalit tayo ng langis. At papakita ko sa inyo kung ano yung mga materials na gagamitin natin. Kailangan meron tayong number 17. Itong tools na para sa langis. Para ma-drain natin ang langis. At syempre, kailangan natin ng ratchet. At ang isa pa na tools na gagamitin natin, oil filter wrench. Yan yung mga kailangan natin. Saka 2 liters na biniyak na galon. So, ang higit sa lahat, ang pinaka-importante mga kamoto, ang langis na gagamitin natin. At ang langis na ito ay Hydro-Pure. Kung makikita nyo, Hydro-Pure siya. At pang big bike, kung makikita nyo siya, meron siyang picture ng big bike dito. Ibig sabihin, nakadesign siya for big bike. At ang langis na ito mga kamoto ay gawa din ng Repsol company din to mga kamoto. At ang capacity nga ng big bike na to, itong Z650 ay 2 liters. Depende sa filter yan mga kamoto. Kung ang filter mo nagagamitin ay medyo malaki, 2 liters. Pero yung oil filter talaga ng original na Kawasaki, kung yun ang gagamitin mo, parang 1.8 ang sukat ng langis. So ngayon mga kamoto, umpisahan na natin. Umpisahan natin mag-change oil. At ang unang gagawin natin ay magdi-drain tayo ng langis. Kung magdi-drain tayo ng langis mga kamoto, ay siguraduhin yung bukas itong salinan para mabilis bumaba yung langis natin mga kamoto. Medyo matigas mga kamoto at kailangan natin ng puwersa. Nagpalit nga pala tayo ng tail tidy. Dati na rin natin siyang stock. Kung makikita niyo, ito yung stock niya mga kamoto. Ito yung stock niya. Napakalaki. Medyo nalalakihan na ako mga kamoto. Kaya pinalitan na natin siya. Ito na siya. Yan. So may magnet siya dito. May magnet na siya sa ilalim para hindi siya bumalik. So ang disadvantage lang nito mga kamoto, pagka naka-tail tidy ka, ang talsik ng putik diretso sa likod mo. Tagulan pa naman ngayon. So okay lang, bihira ko na rin naman siyang gagamitin dahil meron pa naman tayo isang motor, yung Skydive natin.
At ngayon habang nagdi-drain tayo mga kamoto ay magtatanggal tayo ng oil filter. Ito. So mas maganda mga kamoto, magtatanggal tayo ng oil filter, meron tayong container. Ito, para hindi siya magkalat din. Para hindi magkalat yung langis natin dito. So, yan. At kung naririnig nyo nga mga kamoto, ay nagpuputo ka na. Yan mga kamoto. Ang oil filter natin. Habang inaalis natin, nakita niyo mga kamoto. Dalawa yung dapat sahuran natin. Isa sa para sa oil filter at saka isa para sa drain. At parang mapatuloy natin ng matagal yung okay mga kamoto, tanggalin natin. So patuloyin lang muna natin mga kamoto ng matagal para drain na drain yung langis. At siguro sa isang araw ang isa nating motor naman yung ating change oil at yung SkyDrive ginagamit natin. Medyo matagal-tagal na rin ata rin siyang hindi na oil change. So ganun pa rin mga kamoto, wala tayong ibang gagamitin kundi ang langis na to. Ito yung Hydro Pure na gawa ng Repsol. Napakaganda ng langis nito mga kamoto. Sa mga gustong magtanong kung saan natin pwedeng ma-order ang langis na to, pwede ko pong ilagay yung description sa baba ng video na to para makita natin kung saan natin maaaring orderin ang langis na to. At dito naman sa langis na gagamitin natin dito sa ating big bike kay Juan, ang gagamitin natin langis dito ay 10W30. Susubukan natin tong 10W30. So, kakabitan natin mga kamoto ang oil filter. At para mas magandang higpit natin mga kamoto, ang gagamitin natin ay higpit kamay lang tayo mga kamoto, pero mas maganda kung gagamit tayo ng sandpaper. Tutupin natin ang sandpaper na ganito at ilalagay natin doon sa paikot sa oil filter, saka natin siya pupersahin na sarado. Okay na mga kamoto. At ang susunod naman natin mga kamoto ay ibabalik naman natin ang drain plug. So mas maganda niyan, lilinisan niya muna.
At isa pa sa mga importanteng gamit natin mga kamoto sa pag-oil change, itong embudo. Para hindi matapon yung langis natin at ma-shoot natin ng maayos dun sa salinan. Ito mas magandang gamitin natin, ganito kahabang embudo. So at yun, kailangan malinis ang embudo natin mga kamoto kasi papasok na to sa loob ng makina. Tayo mga kamoto, salin na natin ang langis natin. So at yun, mga kamoto, 2 litro na yung nilagay natin. Dahil medyo malaki yung oil filter natin. So madami siyang laman na langis. At yun mga kamoto, ganun lang kasimple mag-oil change ng motor. Linis muna tayo mga kamoto para bagong taon, bagong oil change, bagong linis. Malinis ang ating motor. Pati mga ilalim, mga kamoto, ilalim ng motor yan, kailangan nililinis yan dahil luwas na hindi mo nadaanan ng linis yan ay lilibag na yan dyan, kakapal na yan dyan sa mga ilalim, kaya dapat lagi yan dinadaanan ng basahan. Okay, stand. Siyempre, bago kayo punas dito sa ilalim, siguraduhin yung mga kamoto na napunasan nyo na yung itaas, lalo na yung mga flarings. Dahil pagka ganon, pinunas nyo sa ilalim, makakakuha ng mga buhangin. So, pag pinunas nyo sa yung basahan natin, ay makakakuha ng buhangin dito sa ilalim. Tapos, once na pinunas nyo doon sa flarings nyo, magagasgas na yung mga pintura yan mga kamoto. At yun, isa pang kailangan natin ingatan dito mga kamoto ay yung charger. May charger tayo dito sa taas. At pag nabasa ay pwedeng maging grounded sa electrical natin. Ayun, tapos na tayo mga kamoto. A few moments later.